San kung napakahirap na maging matapat na tao. Mukhang napakalaking problema ang paglutas sa pagsisinungaling. Oo, tama ka. Ganun nga. Sa huling ilang taon, mula sa karanasan ko sa pagiging matapat, may natutunan ako. Kaya hirap tayong maging matapat dahil hindi natin matalikdan ang tawag ng ating laman. Nalaman kong sa tuwing nagsisinungaling ako, kinokontrol ako ng kalikasan ko bilang tao. Nagsisinungaling lang ako pag kontrolado ako ng mga intensyon ko. Kung wala sa puso ang pagmamahal, sa katotohanan at sa Diyos, nag-aalala pa rin tayo sa imahe at pansariling interes. Hindi natin malulunasan ang pagsisinungaling. Oo, tama ka. Sa tagal ko nang nananalig, hindi ko pa rin nalunasan ang pagsisinungaling. Kung madaling maging matapat na tao, hindi na natin kailangan ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Nagbago ako ng kaunti matapos ko maranasan ang pagdisiplina ng Diyos. Bihira na lang akong magsinungaling ngayon. Pero may mga sitwasyong nagsisinungaling pa rin ako. Ang kasinungalingan at panlilinlang ay mga katiwaliang nagugat ng napakalalim at hindi madaling takasan. Tama. Sabi ng Panginoong Jesus, datapot ang magiging pananalita ninyo ay oo, oo, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsisinungaling siya, nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ang mismong ama nito. Nalinawan lang ako ng maranasan ko ang paghatol at pagkastigo ng Diyos na nagsisinungaling at nanlilin lang ang tao dahil sa kawalan ng kabaitan. Hindi ba ang kayang tuwirang magsinungaling ay Diablo? Kung kulang tayo sa pagsusuri sa tanong na ito, hindi magiging madali na malutas ang pagsisinungaling at maging tapat. Tama. Lubhang seryoso ang diwa ng pagsisinungaling. Noon, pag narinig ko ang tungkol kay Satanas, akala ko masasamang espiritu sila sa kabilang buhay. Oo nga, Pero yun din ang ngayon, akala ko. alam kong ang tiwaling sangkatauhan ay puno ng masasamang disposisyon at laging nagsisinungaling at nanlilinlang. Kaya tama lang sabihin, mga inapo tayo ni Satanas, mga buhay na dyablo. Kahit na mahirap unawain, totoo ito. Tama. Alam mo, nauunawaan ko yun. Noon nga, akala ko mabuting tao ako. At dahil din naman ako lumalabag sa batas o nananakit ang sinuman, walang problema kung sakaling magsabi ako ng ilang kasinungalingan. Tama. Pero ngayon, kung ibabase ko sa mga salita ng Diyos, kahit na hindi ako gumagawa ng malaking kasalanan, sa dami ng sinasabi kong kasinungalingan, hindi ako karapat-dapat na tawaging tao. Totoo. Ang mga taong laging nagsisinungaling ay mga dyablo. At kung hindi tayo magsisisi, hindi pagpapalain ng Diyos. Tama ka. Dapat talaga tayong magsisi. Oo nga. Tama ang lahat ng sinabi mo. Kung tayo na gustong maging matapat ay nakakapagsinungaling pa rin, hindi iyon totoong pagsisisi. Kung walang lubos na pagsisisi, paano tayo tatanggapin sa kaharian ng langit? Sabi ng Panginoong Jesus, mangagsisi kayo't sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, di kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi rin ng salita ng Diyos, ang aking kaharian ay nangangailangan ng mga matapat, hindi mapagkunwari at hindi mapanlinlang. Hindi ba't ang mga tunay at tapat na tao sa mundo ay hindi sikat? Ako ay kabaligtaran nito, katanggap-tanggap para sa tapat na mga tao na lumapit sa akin. Ako ay nalulugod sa ganitong uri ng tao, kailangan ko rin ng ganitong uri ng tao. Ito mismo ang aking pagkamatuwid. Ang Diyos ay banal at matuwid, at gusto niya ang matatapat na tao. Tanging mga matatapat na tao lamang ang kayang taos-pusong magmahal at sumunod sa Diyos. Makalipas ang mga taon, sa wakas nauunawaan ko na. Kung nananalig tayo sa Diyos, pero di kayang maging matapat, aalisin tayo ng Diyos. Mga matatapat lamang ang tunay na mababait, may konsensya at katwiran, at makakakuha ng tiwala ng ibang tao at ng Diyos. Mga matatapat na tao lang ang tunay na tao at kwalipikadong tumanggap ng mga pangako ng Diyos at madalas sa kaharian niya. Amen.